History repeat itself na nga ba? Alam nyo ba ang noong panahon ni Marcos Sr. ay ginipit din nila ang kanyang vice-presidente na si Fernando Lopez. Mga walang modo, mga bastos, na wala na rin mga respeto. Biruin mo, no? Saka walang kagatol-gatol. Tinanggal si VP Sara as a member or panel of National Security Commission, si PRRD, pati na rin itong mga dating Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is January 5, araw ng linggo. Happy weekend po sa inyo, pero bagamat happy ang weekend na sana natin, baka mabisit po kayo dito sa ating ibabalita ngayon araw at itatalakay natin, ha? Aba, matindi! Oo, sobrang tindi mga kayon. Tinawag na nga nito ni Atty. Sal Panelo na dirty politics. Aba, matindi! Grabe yan, diba? Oh yeah! Oh! Grabe na yung nangyayari ngayon dito sa Pilipinas mga kayon. Siyempre, unang-una, binabati muna natin yung mga OFW natin, yung mga viewers natin sa ibang bansa. Nakakatawa, meron pa akong nababasa dyan na watching from ang lalayo no? Kasaktan, no? Saktang kita Pero pa ako napapanood na Alaska. Grabe, no? Attendance check po tayo mga kayan, ha? Paki-comment naman dyan sa baba kung sa kayong lupalop naroroon at nanonood dito sa programa natin ng Issue ng Bayan, nating pag-usapan kay Joe Malone TV. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Wala namang bayad dyan. At click mo na yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. At kung marami kang oras naman, nagluluto ka, naglilinis ka, nagsasaing ka, paki-play all na lang yung video natin. Tapos, hayaan nyo na lang yung mag-run yung ads. Huwag kayong mag-skip ng ads. Sobrang salamat doon. Grabe. Yan yung suporta na pwede nyo ibigay sa akin sa mga content creator na tulad namin. O tulad ko. Maraming salamat, ha. Attendance check po tayo dyan. Paki-comment dyan sa baba kung sa kayo naroroon at nanonood ng programa natin. If you're watching from Alaska, Singapore, Hong Kong, Canada, di ba? Illinois, UAE, paki-comment dyan sa baba. Pati na rin yung mga nandito sa Luzon, Visayas, Mindanao. At yung watching from Cavite, Pandacan, Manila, Cebu, Marinduque, Mindoro, Negros Occidental, shoutout sa inyo lahat. Nakaisip kasi ako ng joke, di ko na mabanggit. Okay, bukas, January 6, malamang, balik eskwela na at balik pasok na naman tayo, balik trabaho. Pero ang inyong lingkod naman, dire-diretso naman tayo. No? Yung iba siguro, balik trabaho na at alam ko yung iba, medyo nalulungkot yan dahil may pasok na. Pero ganun pa man, kailangan pa rin natin maghanap buhay at magtrabaho, kaya kilos-kilos na. Kaya natin yan, Pilipino tayo Alam naman ng Pilipino, kahit saan lugar mapunta, kahit saan bansa mapunta, kayang dumiskarte. Diba? Kayang magsipag, magtrabaho, lalo-lalo na pagka para sa pamilya. Alright? Ito na yung mainit. Kamakailan kasi, pinirmahan na ni PBBM o na President Bongbong Marcos Jr. yung Executive Order number 81 na nakalagay doon na tinatanggal na sa National Security Council itong si VP Inday Sara na parang sa pagiging member at pagiging official committee, parang ganun, di ba? Correct me if I'm wrong, ha? Okay. So, yun na, syempre, ang dami nang nag-react at sinabi nga ni Atty. Sal Panelo na dirty politics ang tinawag niya dito. At talagang parang presidential move ang sinasabi ni Atty. Sal Panelo at ginagawa nila yon para mabawasan yung political star power ni VP Inday Sara. Matindi, Ginagawa mo! Yan ang ginagawa nila ngayon dito. Kaya nasabi ko na dirty politics. Sabi ko, ang gulo-gulo na. Grabe. Pero given the fact na magulo na talaga, pero alam mo yun, kailangan natin kumilos, di ba? Kailangan natin mas lawakan pa yung boses natin. Mas lalo nga palakihin natin yung nasasakupan natin at dumami tayo mga supporters ni VP Inday Sara dahil talagang binubugbog talaga. Politically attack nga daw ang sinasabi ng mga iilang political expert na talagang sobrang atake. Diba? Political attack. Tapos talagang binabawasan pa yung political star power para talagang lulumpuhin, 'di ba? In short,
Lulumpuhin, di ba? Lulumpuhin yan. Oo, yan na. Kung mahusay ang pagkalat at pagsisinop ng ebidensya. Lulumpuhin yan, ha? Lulumpuhin yan. Ganun na ang ano ngayon, eh. Ganun na ang ano ngayon sa, ano, Diyos ko, Santissima. Sa Pilipinas talaga, dirty politics pala. Hindi ko alam sa ibang bansa kung ganun din. O kung gano'n naman siguro hindi gano'n kagrabe. Sige, syempre hindi naman perpekto yung mga nasa ibang bansa eh, no? Yung politics, yung gobyerno ng ibang bansa. Sigurado may mga dungis din 'yan, di ba? May mga dungis din 'yan. Kaso nakakapanghinayang lang kasi alam mo, ang ganda-ganda ng Pilipinas eh. Ang dami nga pumupunta rito ng mga foreigner eh. Para mamasyal. Ginagawa lang nilang bakasyonan. Kung ako tatanungin, bata-bata pa ako, halimbawa, tapos mag-a-abroad ako. Oo, tapos pag nag-abroad ako, tatrabaho ako ng hanggat kaya ko, tapos magpapa-residence ako, tapos doon na ako titira, magmamigrate na ako, kunin ko na yung pamilya ko. Hindi na ako babalik ng Pilipinas. Or kung babalik man ako, bakasyonan na lang. I'm sure, minsan kayo, lalo-lalo na yung mga nasa abroad, baka ganun din yung nasa isip nila. O yung iba, baka ganun na yung ginawa. 'Di ba? Nag-migrate na, inadapt na yung sistema ng bansang tinutuluyan nila, tapos uwi na lang dito para magbakasyon, parang turista ang datingan, 'di ba? Siguro kung ako bata-bata pa, baka ganun din ginawa ko eh. Diba? Kasi nakakasawa na eh. Nakakasawa na yung dito, yung gobyerno ng Pilipinas para talagang, ano eh, parang, ewan ko ba? Talagang sobrang nakakapanlumo. Kaya hindi ko masisi yung mga ibang nag-a-abroad kung bakit ayaw nang bumalik. Di ba? Kasi kung ako bata-bata pa, malamang ganun din gagawin ko. Anyway, mga kayon, maraming salamat sa pagtutok at pagtangkilik. Paki-like and share yung video natin. Di pa tayo tapos. Magsisimula pa lang tayo. Ito na ang ating programa ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, dalawa po yung na-upload natin, isang 1:00 at isang 6:00. Pero baka hindi na ako makapag-upload ng 6:00 dahil linggo naman ngayon at Family Day. Ito nga 1:00 lang i-upload natin. Maraming salamat sa pagtutok nyo, mga kayon natin. Ito na. Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Asan na? Ito na. Okay. Ito yung Executive Order number 81 na pinirmahan hindi ko lang. Basta ito, nakamakailan lang. Ayan na. Panoorin natin to, ha? Magandang hapon sa News 5 Alerts. Bumuelta ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo sa pagtanggal ni Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Tinawag itong maruming politika ni Panelo at isa na naman umanong hakbang para pahinain ang anyay political star power ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Panelo, tinanggal lang din sina dating Pangulong Gloria Arroyo at Erap Estrada sa konseho para palabasing hindi lang si VP Sara ang kanilang puntirya. Maliwanag naman na Malacanang hindi raw maituturing sa ngayon na pasok si VP Sara sa mga responsibilidad ng Gayunman, nakalagay naman daw sa EO na pwedeng magtalaga ng membro ang Pangulo kung kakailanganin. Kahapon ang nagdaan ni PBBM ang Executive Order number 81 kung saan tanging kasalukuyang Pangulo, Senate President, House Speaker, ilang floor leader at chairman sa piling komite ng Senado at Kamara at ilang kalihim na lang ang kasali. Aroy! Anyway, ngayon mga partner, napapansin nyo naman siguro na bukod sa yung mga Master nasa Judea, lugar natin, mga walang modo, mga bastos, wala na rin mga respeto. Biruin mo, no? Saka walang kagatol-gatol. Tinanggal si VP Sara as a member or panel of National Security Commission, si PRRD, pati na rin itong mga dating presidente. Ito ay pambababoy sa ng Pilipinas, sa batas ng Pilipinas dahil ito mga kababayan, no, ang napaka-importante po nito na may magbabalanse, no? May magbabalanse. Kasi pag sila na lang po ang nandyan, wala na po tayong alam. Pwede sila gumawa-gawa ng mga ganito na mayroong threat ang Pilipinas, may threat ang ating bansa, kailangan natin gumawa ng ganito, kailangan natin gumawa ng ganyan. Pero ito pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Yes. Ganun na ganun nilang bastusin. Vice President yan eh. At nakaupo pa yan. Tayo pa kaya na mga ordinaryong Pilipino. Kaya mga kababayan, sobra na po ito. Ito tinanggal si VP Sara as a panel of National Security Commission. Yan po ang nangangalaga dito sa seguridad ng ating bansa. So sila na lang po dyan.
Yan Pwede na. sila gumawa Pati ng intel, ano. mga pati intelligence community, intel gathering, ano na sila, blindsided na sila mga bossing. Yes. Oh, kasi So, parang lumalabas, wala na silang hindi na sila konektado sa armed forces. So even sa mga intelligence community, mga intelligence officers, hindi na sila pwedeng mag-impose. Hindi na sila pwedeng mag-utos. Mawala na ng transparency sa bayang Pilipinas pagka ganyan. Tanga na lang mga Pilipino pag hindi nila inisip na napakalaking panglalapastangan nito. Kailangan ng mga dating presidente, lalong-lalo na ng pangalawang presidente, ng impormasyon patungkol dito sa seguridad ng Pilipinas. Ayan na. Diyos mio, para talagang kakampihan nila mga komunista. Alam naman nila na ang mga Duterte, Grabe, no? ang kalaban talaga ng mga komunista, biglang tatanggalan mo sila ng kapangyarihan na magkaroon ng koneksyon sa National Security Council. Sobra to mga bossing. Oo, kasi even retired generals, dapat may mga information pa din yan sa intelligence sa Yes. community. Importante 'yun. Paano mong sasabihin na mas lalong magiging safe ang Pilipinas kung sila na lang mga nasa kapangyarihan yung may hawak ng information, Yes. yung mga wala sa kapangyarihan na alam naman natin na nagmamahal sa bayan na dapat dati naman nakakatanggap na impormasyon, wala na talaga. Kasunod nito, Grabe, no? Grabe talaga yung ngayon, no? Parang di ko matandaan, siguro hindi pa ako aware doon sa politics noon, pero grabe ngayon. Grabe talaga yung pag-atake ngayon kay BP Sara Inday Duterte. Talagang lulumpuhin no? Parang yun yung yun yung react lang naman tong ginagawa natin parang tingin ko parang lulumpuhin talaga yung tinanggal na sa NSC tapos talagang syempre mauubos yung power niyan. Hanggang sa talagang alam mo ito yung sinasabi ko na nakadapa na, sinisipa pa Alam mo yun, di ba? Usually, pag nakadapa, okay na yan. Sibat na. Ito, nakadapa na. Talagang sinisipa pa. Ang hindi nila alam, mas lalong minamahal pa si BP Inday Sara ng mga Duterte supporter. Yung mga bumabaligtad, napapa-second look Di ba? Teka lang, bakit ganun na lang kung atakihin si BP Inday Sara? Di ba? Common sense sentido common. Bakit ang dami? Bakit only Duterte lang yung tinitira ng ganun, pinapatapa, nilulumpo ng ganun. Because they have the power. Ang lakas ng mga Duterte sa masa. Kasi talagang proven 'di ba? Ang daming nagawa nung tatay niya yung nakaupo. 'Di ba? Talagang nasa blood talaga nila yung pagiging makatao at iniisip talaga nila yung tao. 'Di ba? O tuloy na natin 'to. wala na. Pati pag ganun yung paglabas ng bahay nyo, kailangan pagpapaalam nyo na sa kanila. Ito mga partners, no? Ang sabi nila, kaya tinanggal kasi si BP Sara Duterte parang threat daw sa security ng Pilipinas dahil nagbabanta. Nanantoko, grabe naman to. Grabing kabastusan to, grabe Ay, mga partners. grabe. Promise, napakatinding pagkabastos to. Jolly. Tama tatanggalin mo si BP Sara dyan. Kaya nakakatakot yung nangyayari sa Pilipinas Imagine Yun, mo, sinasabi isang ko. vice president tatanggalin mo dyan. Tapos si Paduano sinisigawan ng isang general. Pambihira. Talaga nakakatakot yun. Pakukulong Diba? mo. Parang pinahiya mo, binastos-bastos mo. Binastos-bastos nitong si Paduano ang isang general. Abay, masakit yun. Kung ako isundalo, hindi lang ako sundalo. Pero kung ako isundalo, masakit yun. General namin yan Wala na mabuti kung konektado sa yan Wala namang ginagawang katarantaduhan. Tapos pagsisisi. Nako. Tapos Loko-loko si Sara di gaganin nyo. Kaya nga loko-loko talaga, Coach Oli, mantakin mo Si Inday Sara, lumalaban sa insurhensya, lumalaban sa makakaliwa. Ginagamit yung kanyang pondo para ang itong mga makakaliwa hindi makapang-recruit ng mga estudyante mula mo sa elementarya hanggang high school, hanggang kolehiyo. Tapos tatanggalan mo siya. Anong karapatan ni Bongbong Marcos alam naman natin itong mokong na to, hindi naman to kahit kailan na-involve sa paglaban sa insurhensya. Nung panahon nga ng tatay niya nagkaroon ng mga NPA sa Pilipinas. Ngayon naman, nung panahon niya, gusto naman niya, mukhang palakasin na naman ng NPA dito sa Pilipinas. Walang hiya talaga, Ibang klase talaga.
O Grabe sagad na ito. sagad sa laman ang kahayupan talaga, Coach Oli. Grabe. Mas binanggit-banggit mo pa yan si Marcos eh. Kita mo nagpapahinga. Huwag nyo istorbohin. May istorbo eh. Nakaupong presidente. siya pumirma niyan eh. He's clueless. Oo. Wala siyang alam sa nangyayari dito sa Pilipinas. Grabe. Yung sabi mong, tama ka eh. Wala siyang experience sa paglaban dyan sa mga yan. O, tapos tatanggalan mo. Hayaan na natin siyang mamahinga. Basta tuloy mo lang kung ano Marcos ang ginagawa mo. Yan. Ituloy mo kasi marami na nag-aantay sa resulta nung ginagawa mo ngayon. Yan ah. Yun. At ayun, no? Hindi Totoo kaya yun, totoo si, yun, ano, totoo yun, totoo yun. Totoo yung sinasabi ni Coach Eli na talagang naghihintay tayo ng resulta at talagang tingnan natin yung kung ano makakaapekto yung sa bagay peace rally kasi yung gagawin ng INC sa sa Loton. Pero tingnan natin kung ano yung mga kaganapan diyan sa susunod. Tingnan lang natin. Alam ko mas malayo ang mararating nito SOCMED na to eh. Mas malayo mararating ng mga boses natin at alam ko dumarami na rin tayong mga taga-suporta ni BP Inday Sara. Tignan natin at nakakapanabik yung magiging outcome nito. hindi kaya si Joe Masison talaga ang tunay na tatay ni Marcos Jr. Baka. No? Oo, kasi Hindi mo naisip mo pa yun. hindi kasi isipin nyo maigi siya lang nagbubukod. Palagay ko tatay niyan si SpongeBob eh. Hindi, baka yun talaga yung tatay niya eh. Baka nga totoo nga yun sabi-sabi na hindi talaga anak ni Marcos Sr. yan si Marcos Jr. Kasi mas mas panig siya sa mga makakaliwa. Tsaka ito, speaking of sinasabi nilang threat daw, si VP Sara sa bansa natin. Sino ba yung threat? Tingnan nyo nga yung presidente, gustong magkagera dito sa Pilipinas. Lalong ginagalit ang China para lang lalong iniinis ang China. Sino yung ano nyo na threat? Yan nga yung umubos sa mga makakaliwa dito na simula nung sumampa or naging presidente, etong si Marcos Jr. nagbalikan tong mga makakaliwa na to. Yan ang tunay na threat dyan. Kasi isipin nyo maigi, isang NPA iko-contempt ang isang attorney. Correct. Isang NPA iko-contempt ang isang general na hinahayaan ng leader natin ngayon. Kaya may tuturing talaga na anak ni Joe Masison tong si Marcos Jr. Grabe ka naman kay Tito Bongbong ko. Ikaw talaga, oo. Grabe. Ito. Meron ako nakita sa TikTok. Pero bago yan bonus round kasi yun eh. Ito pag-usapan natin. Hingin ko yung comment nyo, no? Hingin ko yung comment mo dyan sa section below. Lahat ng mga viewers ni Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan natin pag-usapan. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo unang-una yung nangyayari dito sa Pilipinas? Pagdating sa politics. Mas okay ba noon? O mas malala ngayon, 'di ba? Compared natin doon sa term ni Roa Duterte, yung ating ex-president Rodrigo Roa Duterte. Compare natin sa ngayon, 'di ba? Napansin niyo kung ano yung mga pinagkaiba, 'di ba? Kung ano yung komento nyo doon sa term ni President Rodrigo Duterte at sa term ni PBBM ngayon, paki-comment dyan sa baba. At paki-comment na din kung tama ba si Atty. Sal Panelo? May point ba yung sinasabi ni Atty. Sal na para i-diminish o pahinain yung political star o yung power ni BP Inday Sara Duterte? Talagang parang gustong lumpuhin, di ba? Ito yung nakadapa na okay na eh. Pwede mo nang iwanan pero may sipa pa on the side. Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun ang datingan talagang padadapain tapos pag nakadapa na, sisipain pa. Di ba? Parang ganun eh, di ba? Kasi tayo, i-comment nyo dyan sa baba, i-comment nyo dyan. Kasi tayo, hindi tayo bulag. Di ba? Hindi tayo bulag doon sa mga dating nagawa ng mga Duterte, sa mga project o proyekto na nagawa ng tatay niya, pati na rin si BP, sa Davao. Di ba? Nakikita natin eh. Tayo nakikita natin kasi hindi tayo bulag. Unlike nung iba na talagang tuwan-tuwa pa sila. Di ba? Talagang ang dami. Yung mga kabilang vlogger talagang sobra din kung makatira. Di ba? Sa mga DDS at sa mga kay BP Inday Sara. Talagang sagaran, minsan nga below the belt pa.
'di ba? Eh tayo naman nagre-react lang, 'di ba? Di pa nga ako nagsasalita ng below the belt eh. Kumbaga, nasa gitna pa rin ako kasi ang ano-ano natin dito, tunay na balita, walang kinakampihan, 'di ba? Pawang katotohanan lamang. Pero meron tayong sinusuportahan. It doesn't mean na wala tayong kinakampihan. Eh, diretso na. Siyempre, yung suporta natin na kay BP Inday Sara pa rin, pati na rin si Isko Moreno, at pati na rin kay Pastor Apollo Kibiloy, at itong si Marcoleta, nagugustuhan ko na din. Kasi yung mga political will nila, talagang makikita mo dominant eh. 'Di ba? Superior. Hindi nagpapasakop sa sistema. 'Di ba? Sana pagka nakaupo, ganun pa rin, no? Sana pag nakaupo, hindi nila ma-adapt yung bulok na luma na sistema na existing ngayon. 'Di ba? Okay, mga kayon, ito, panoorin natin. Gusto kong marinig yung comment nyo, pero panoorin muna natin etong medyo maganda eh. Di maganda tong logic na to eh. Panoorin natin. History repeat itself na nga ba? Alam nyo ba ang noong panahon ni Marcos Sr. ay ginipit din nila ang kanyang vice-presidente na si Fernando Lopez? Yes, tama ang narinig nyo. Inuulit lang talaga nila ang bakas ng nakaraan. Malas lang ni former VP Lopez dahil walang social media noon. Kaya kaunti lang ang hawak na impormasyon ng mga tao. Kung inuulit lang nila ang nakaraan, baka nakakalimot na sila kung ano ang naging kasunod ng mga panahong yun. Yan. Hay naku. Walang kadala-dala. Ano lang yan nakita ko sa TikTok randomly. Alam mo naman sa TikTok, pag nanood ka ng politics, dire-diretso na yan. Napanood ko yan randomly. Napaisip ako, di ba? Ano bang sumunod doon? Di ba? Ano bang nangyari doon? Kaya nga yung binitawang salita din ni Coach Ellie na ituloy mo lang, di ba? Ituloy mo lang at gusto namin makita yung resulta. Pwede, di ba? History repeated itself na nga ba talaga? Ay, yan maganda dyan. No? Di ba? Kung nakaabot ka sa dulo na to, malamang matutuwa ka, lalo na yung mga taga-suporta ni BP Inday Sara doon. Di ba? Kung totoo man itong history repeated itself, malamang ito na yung inaabang-abangan natin. Kaya nakakapanabik itong 2025 nakakapanabik, nakaka-excite on the side, at nakakakaba rin. Di ba? Alam mo yun? Pero we all sure naman na talaga kung ano yung totoo, kung ano lang yung totoo, sana, yun lang yung mag-prevail. Huwag nang sana yung talagang pati yung katotohanan pinapasinungalingan, 'di ba? Yeah. Ito na naman ano lang di ba? Itong ginagawa natin, reaction lang, tapos kino-consolidate ko, pinapakita ko sa inyo. Nang sa ganon, ito yung sinasabi na kung naabutan nung dating Vice President ni Ferdinand Marcos Sr. na kung meron ng SOCMED noon, baka mas maraming alam yung mga tao ngayon. 'Di ba? Tama. Although matagal pa siya, hindi pa uso ang SOCMED noon. 'Di ba? Ay kahit internet, wala pa ng mga time na 'yon. Malamang. Ngayon, meron na. So meron ng SOCMED, pumapalag na yung tao. Nagiging vocal na yung tao kasi nalalaman nila yung nangyayari sa politika. Nalalaman nila yung mga sigalot, yung mga anomalya, yung mga hindi na ganun katanga yung mga tao. Pero yung iba may iba pa rin naloloko, na nabubudol pa rin no. Pero yung iba, karamihan siguro, hindi ko alam kung ano yung percentage ng may alam sa hindi. At least, nalalaman natin through social media. Kaya ito rin isa sa mga advantages ng SOCMED Nalalaman natin yung history, nalalaman natin yung na-expose ng mga tao din. Di ba? Ang laking bagay nga na nagkaroon din ng CCTV, di ba? O yan, isa rin sa mga technology niya. Kasi dati, pag may ginawang krimen sa iskinita, sa barangay, wala na, putya. Lalo na pag wala nakakita, at tapos na. Hindi gaya ngayon, may mga CCTV. As well as SOCMED, di ba? Nakikita na ng tao, mas nagiging vocal tayo, kasi yung freedom of speech mas lalong nagdodominant. Nalalaman na natin yung karapatan natin para magsalita, yung karapatan natin bilang tao, yung freedom natin para magsabi ng katotohanan, unlike people na madali lang tayong patahimikin. Diba? Yun yung power ng social media. Kaya ako, iniengganyo ko kayo, I encourage you na magsalita tayo para mas lalo. Dinig naman tayo. Mas i-elaborate lang natin nang sa ganun, mas lalo tayong marinig, mas lalong malayo yung marating ng boses natin, ng statement natin, nang sa ganun, maabot ng iba at ma-realize ng iba na, oo nga, no? Diba?
At least may ganon, di ba? At least may ganon na oo nga, na ito nga pala yung pinaggagawa nila. So, gumising na, di ba? Gumising na tayo. Noon, siguro, wala pang SOCMED, mas madaling bulahin yung tao eh. Kasi syempre, hindi natin alam yung nangyayari. Ang alam mo lang, yung nangyari sa kapitbahay mo. Yung nangyari sa susunod na kanto, hindi mo na alam kasi wala namang bali-balita eh, di ba? Yung nga lang, yung iba ngayon, nag-OA na, di ba? OA na, halimbawa, yung mga sunog-sunog. Bago tumawag ng bombero, nagla-live pa. Nagla-live muna, nagse-selfie muna. Although, pag nakita ng bombero yun na may sunog doon, pwede malaman yung lokasyon. Pero dapat sana, bago mga live-live ng gano'n, mag-picture, tumawag muna ng bombero. Di ba? Ganun eh, minsan may exaggeration na onte. Pero, may kabutihan din, syempre, yung mga nagagawa ng SOCMED gaya na nangyayari ngayon, na talagang mas lumalawak yung jurisdiction natin as individual na mapalaganap at mapalayo yung boses natin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo lagi, bumoses tayo. Bumoses na tayo. Kasi, ito yung pagkakataon natin sa election day. Ito yung pagkakataon natin para tanggalin sila, yung mga trapo at panatiliin natin yung mga talagang may ginagawa at may malasakit sa taong bayan. Kasi unang-una tayo yung beneficiary, di ba? Pagka naluklok mo yung mga sugapa, mga korap, wala na. Wala na. Pag nanalo yon, tapos ka na, 'di ba? Ang motto na noon, pinangangkuhan ka na, gusto mo to pa rin pa. 'Di ba? Eh, sinong tanga, sinong mukhang kawawa, ay di yung taong Pilipino. Pero pagka iuupo mo diyan, may malasakit sa tao at alam niya kung ano yung priority niya na taong bayan kasi yung nagluklok sa kanya, hindi yung mga partido niya. Yun ang magandang iupo, 'di ba? At least alam mo hindi na sayang yung boto mo. 'Di ba mga kayon? Paki-comment dyan sa baba. Paki-comment dyan sa baba yung sa tingin nyo nangyayari sa politics, sa government politics natin ngayon 2025 sa Pilipinas. At kung tama ba yung sinasabi ni Atty. Sal Panelo na para i-diminish yung power ni BP Inday Sara. Kasi talagang may malakas Malakas ang appeal ng mga Duterte sa masa. Kita nyo naman dyan sa comment, magbasa kayo. 'Di ba? Ganun na lang yung pagsuporta nila kay Tatay Digong, kay BP Inday Sara Duterte kasi hindi naman tanga yung mga yan. Hindi naman susuporta yan kung hindi nila nakita yung pagbabago during ex-president Roa Duterte at kay BP Inday Sara. Ano yan? Tanga lahat yan ng comment sa baba? Bobo yan? Hindi 'Di ba? Kasi proven. Ika nga, may resibo. Hindi na kailangan pampatunayan pa kasi talagang yung nagtanim sila ng pangako sa taong bayan, tumubo, at ngayon malawak na, hindi na nila magiba-giba. Kasi yung trust, solid yung foundation. Parang bahay lang yan. Pag solid yung foundation, hindi yan basa-basa, kayang gibain kahit anong klaseng bagyo o unos. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Kung nakaabot ka rito sa dulo ng video natin, paki-like and share yung video natin. Kung bago ka naman, mag-subscribe ka na. Wala namang bayad dyan. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Pwede din kayong mag-join ng membership. Pakitang suporta nyo sa Joe Malone TV. At malapit na tayo sa exciting part. At ayaan nyo at bibigyan ko pa rin kayo. At pangako naman ng inyong lingkod ng Joe Malone TV na mag-upload tayo ng mga dekalidad na content at hindi fake news, hindi hearsay. Siyempre, ginagawa ko rin yung assignment ko na mag-research. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV po para sa issue ng bayan, ating pag-usapan.